1602, kasali ka. Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay ng mga bagong bayani, sa harap ng pagsubok, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Panibagong pag-asa ay mula sa'yo. Hello mga classmates, nakikinig at nanonood kayo sa Serbisyong Tatak UP hatid sa inyo ng UP NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! Ako po si classmate Gian Libro ng DZUP. At ako naman po si classmate Ibay Sikam. Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa itong gandingan award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource material sa mga classroom-based discussions ng NSTP Diliman. Hello, classmate Ibay. Kumusta? Kamusta ka, classmate Gian? Wala ka dito sa studio. Oo. Oo nga, nakakalungkot nga eh. Pero, napakalapit na ng Pasko. And ako, isa sa mga iniisip ko ngayon ay kung paano ko pa ibabudget yung mga bibilhing mga regalo sa mga tao. Kamusta ka naman? Nabili mo na ba yung mga Christmas gifts mo, classmate Ibay? Hindi pa ako nagki-Christmas shopping, classmate Gian. Buti na lang medyo na-anticipate ko ngayon yung itatanong mo. So wala pa ako nahanda, hindi pa ako naglilista. Madami ka bang inaanak? Ay, pili lang naman ang bilang ng aking inaanak, no? Pero mahilig kasi akong magbigay kung kaya, no? Ay, so, generous. Mag-expect ba kami sa NSTP? Ayan, pumapalakpak ang mga staff dito sa studio. Oo, sana, no? So, ngayon ako ang nagulat sa iyong tanong, classmate. Ayan, I know it. So, yan lang ang goal ko. Sabi nga ng mga kabataan ngayon, the tables have turned, or yung kabaliktaran ay the turns have tabled. Yes. Alright. Mga classmates, so nung nakaraang episode, ay nakasama natin si classmate Hasmin, experienced lawyer na nagseserbisyo sa publiko kasama si former VP Lenny Robredo. Tinalakay natin ang human rights and civic engagement sa larang ng batas. Nagsimula ang diskusyon sa kahalagahan na makilala natin ang ating mga sarili upang makatulong sa iba. Dagdag niya pa rito, human right is empowerment. Ipinaliwanag niya na bago tayo makapag-empower ng ibang tao, dapat tayo mismo ay empowered. She also emphasized that human rights and civic engagement entails accountability and participation in civic affairs. Binahagi rin ni classmate Hasmin ang importansya ng inclusivity sa civic engagement. Also, na kailangan makinig sa mga nakakasama natin sa community at maging open sa mga bagong ideas. Dagdag pa na rito, we should keep in mind that as public servants, hindi tayo mas mataas sa mga taong tinutulungan natin. We should, kundi kasama talaga sa ating obligasyon ang serbisyo sa komunidad. Kailangan din tayo mismo ang tumutulong na pangalagaan at proteksyonan ang karapatan ng mga tao. She also reiterated that in any form of civic engagement, makinig tayo sa mga vulnerable sectors since sila yung mga mas nakakaalam kung ano ang problema sa kanilang communities at kung ano ang mga kailangan nila. On the other hand, hindi din natin dapat dinidiktahan kung ano ang mga dapat nilang gawin. Tama yan. Kaya ngayong araw naman ay tayo dadako sa usaping edukasyon upang bigyang diin ang iba't ibang paraan ng pagtuturo. Ang edukasyon ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay at ng ating lipunan. Ito ang nagsisilbing pundasyon sa paghubog ng mga kabataan at sa pagpapalawak ng kanilang mga kaalaman at kasanayan. Sa pagdaan ng panahon, ng pamamaraan ng pagtuturo ay patuloy na nagbabago at umuunlad upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mag-aaral at ng modernong mundo. Ang isa sa ating guest ay instructor sa Kolehiyo ng Edukasyon dito sa UP Diliman na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education in Mathematics, minor in Physics, at kasalukuyang nag-aaral ng Masters in Education, major in Mathematics Education sa nasabing institusyon.
ang kanyang espesyalisasyon ay mathematics education at ang kanyang research interest ay nakatuon sa mathematics education, STEM education at metacognition. Siya rin ay aktibo sa mga proyekto ng extension service, partikular sa pagbuo ng mga massive open online courses o MOOCs sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology. Welcome sa Serbisyong Tatak UP classmate Ruth Joy Magno. Maraming salamat sa pag-welcome, classmate Gian. Kasama ba ako dun sa listahan ng mga reregaluhan? Pero maraming salamat sa imbitasyon at nandito tayo sa DZUP station. Ayan. Yes, a pleasure's all ours, classmate Ruth, and yes, Merry Christmas sa inyo at sa ating lahat. Napakalapit na, no? Sige, makakasama din natin ngayong araw ang isang assistant professor mula din sa Kolehiyo ng Edukasyon sa UP Diliman at dito rin siya nagtapos ng Bachelor of Secondary Education and Special Education, Minor in Communication Arts at Master of Arts in Education na may parehong espesyalisasyon. Ang kanyang mga interes sa pananaliksik ay nakatuon sa inclusive education, well-being of learners with special education needs or LSEN, community accessibility. Dagdag pa rito, siya rin ay aktibo sa mga pagsasanay ukol sa inclusive education, LSEN at sensitivity training upang mapabuti ang kaalaman ng mga guro at komunidad sa pagtulong sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Welcome sa Serbisyong Tatak UP, classmate Sarah Grace Candelario. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig. So ako ay isang guro pero ako ay inyong bagong classmate ngayong araw na ito. So hello po sa lahat. Ayan, welcome classmate Sarah. Yes, welcome classmate Sarah and classmate Arjoy. Yes, our teachers for this episode are also our classmates upang tulungan tayo sa pag-navigate ito sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Para sa panimula ng ating diskusyon, classmate Arjoy, ano ba ang iyong masasabi sa kasalukuyang lagay ng pagtuturo sa mga bata sa ating bansa? Ayan, napakagandang tanong. Ang hirap naman agad, classmate. Pero siguro para sa mas maikling sagot, ang pagtuturo ay puno ng hamon mula sa loob at labas ng classroom. Para siguro mas maintindihan natin ito, kailangan natin maunawaan ano ba ang responsibilidad ng isang teacher habang class time. So bukod kasi sa pagtuturo ng mga subjects, ang guro ay responsable na magbigay ng isang safe and conducive environment para sa mga bata, regardless kung saan man sila galing. At kung ano man yung kanilang bitbitin, sa loob ng isang oras na yon o sa loob ng class time na yon, ay nandun sila at ang objective ng teacher ay bigyan sila ng platform at pagkakataon para mag-succeed. So, hindi naman super idealistic ng mga teacher at madalas alam nila ang mga limitasyon na meron. So, kabilang na dito ang class size, facilities, learning gaps, learning loss dahil sa pandemic, pati mga home life ng mga bata. Kaya minsan, dahil sa ganong konteksto, napipilitan ang mga teacher just to make do, Parang kailangan ko maituro lahat ng nasa curriculum sa 50 o 60 estudyante. So, ang gagawin ko yung pinaka-efficient at siguro pinakamabilis na paraan. Pero, minsan, kailangan nating tandaan na itong estado na to ay hindi naman siya permanente. At pwede nating pag-isipan, bilang mga guro, kung ano ba yung nasa control ko bilang isang teacher. Kasabay kasi ng awareness bilang isang teacher, kailangan meron kang bit-bit na pag-asa. Otherwise, hindi ka dapat nasa classroom. Kailangan mong analisahin kung ano yung meron ako, ano yung nasa control ko, at paano ko mabibigay yung best para sa mga estudyante ko sa classroom at that particular time. Ayun. Actually, it's an entirely different animal when we talk about basic education and even education for for toddlers or nasa preschool. Iba itong klase ng pagtuturo sa secondary education as well as tertiary education, At iba-ibang klase yung tanungin natin si classmate Ibay, her being she being a teacher herself, an educator, masasabi natin iba nga, yung klase ng pagtuturo, masasabi mo ba, classmate Ibay? Yes, I keep
Well, talagang parang bilib na bilib ako sa mga nagtuturo sa mga bata, yung mga sa elementary lalo na, kasi hindi ko din ma-imagine parang how to keep them still, ganyan, how to catch their attention, ganyan, kasi sa ganitong level, 'di ba, sa College of Architecture nagtuturo ng higher education, 'di ba, parang mas madaling pagsabihan ng mga estudyante at meron ka ng expectation na kagad sa kanila in terms of listening, participating in class, ganyan, it's so much. I would think in terms of engaging with your students, mas madali siya, at saka merong level of independence na kasi, 'di ba, kapag older na students. So pag younger, parang yung guidance talagang parang mas intense, I would think, and then of course yun nga, how to relate, 'di ba, sa mga bata. So parang very challenging siya. Kasi ito nga, bilib na bilib ako sa ating dalawang mga kasama kasi narinig ko na silang magsalita, at lalo na pag yung magsasalita in front of a huge crowd, talagang idol na idol ko, bilib na bilib ako, na parang ako, how do you do it? Ganyan, how are you engaging the audience? Ganyan. So, ano yung mga tips, di ba, yung mga kailangan, di ba, para yun nga yung nakaka-engage or nakaka-relate sa iba-ibang sizes din at iba-ibang ages, di ba, na mga mag-aaral. So, would you like to add to that, classmate Sarah? Siguro po, siguro po, pagdating naman po sa engaging students, no, napaka-importante na tayo bilang guro ay maging relatable sa kanila, no? Magpakita tayo ng isang magandang ehemplo na kanila ding madaling mauunawaan, no? Bilang guro, mahalaga siguro para sa akin, no? Dahil isang challenge ang pagtuturo ngayon ay unang-una, kilalanin natin ang ating mga mag-aaral, and in that way, mas makapagbibigay tayo ng mas makabuluhang mga gawain at mga aralin, no? I-relate natin lahat ng mga lessons at aralin na gagawin natin sa mga bagay na nararanasan din ng ating estudyante, and that is one way to increase yung participation nila sa ating mga classrooms. It must be parang more difficult now because like I have two nieces na since they were small hanggang ngayon they're already mga 9. Yun, ako yung laging nakikipag-engage at nakikipaglaro sa kanila. But usually, yung ngayon kasi yung mga iPad na, yung mga games, 'di ba, yung mga Roblox, Minecraft, ganun. So parang have you noticed any difference ba in parang how to keep young students' attention in class given na ang daming iba-ibang distractions na ngayon? How do you maintain? So, sa kasalukuyan po, alam naman natin na gumagamit tayo ng mga learning platform. So, ang teknolohiya ay naka-embed na rin sa ating pagtuturo ngayon. So, sa interest ng mga bata na mga laro, no, online games and everything, siguro kasama sa kailangan nating ituro ay ang tamang paggamit ng technology. And syempre sa ating classroom, we all have different learning platforms, Google Classroom, etc. And so, bilang teacher, let's try to maximize that in a way na magagamit natin sa pagtuturo. Ngayon, kung sila ay interesado sa mga online games, no, maaari din naman natin gamitin yon, no, kung halimbawa sa ating classroom, may mga applications na educational na maaari nating ipagamit sa kanila. Doon siguro pwede nating ma-incorporate ang use of technology. Yun. So, but again, use it with caution. Kasi ang nangyayari, karaniwan, sa bahay, mas marami na silang oras na ginugugol sa paggamit ng kanilang mga gadgets, and not just for educational purposes. So, yun po. Ayun. So, siguro, magja-jump ako dun sa iba kasi bigla akong naalala, classmate Gian, si classmate Arjoy, math pala ang tinuturo. I remember kasi when I was young, takot na takot ako sa math. It was so intimidating to me na hindi ko alam na kailan kaya nagsimula yung fear of math. Parang feeling ko nung sa starting pa lang. Do you have the same experience, classmate Gian? Are you a math person? I'm a bit math adverse myself, no? But I do know some little arithmetic. So, nung nilagyan na siya ng mga letters, nahihirapan na ako. Algebra. Ayan. Yes. Ako hindi ko nga alam when
was I traumatized by math? What happened? Ganun. So how do you make math more, I don't know, less intimidating, di ba? Or more entertaining or fun to learn? Classmate ako kasi naniniwala ako na una kailangan yung math teacher, naniniwala siya na masaya yung subject niya and it's really something doable. So pag ganun kasi yung perspective, kailangan mahawaan niya yung mga estudyante niya na, ay, oo nga. So paano gagawin ito ni teacher? Pwedeng simulan niya sa making sure that it's not really threatening. Pwedeng making sure doing little steps na achievable sa mga students. Making sure na kaya pa nila sumabay. At yun, kapag kasi andun yung teacher rapport, nakakasabay ang students. Whether challenging siya, kinakaya naman siya eventually. And kinakailangan lang bigyan ng strategies, ng mga tips para paano makahabol in case. So, yun. I see. When my niece was growing up, yun din hindi ako, na-realize ko din na parang, paano ba tinuturo ang addition? Parang ganon. Kasi parang, as a teacher, yun nga, kami kasi we got na the college students, so alam na nila lahat yan. And then you realize na pag bata, yung mga fundamentals, di ba? It's so difficult to teach. So, paano yun? How do you go about that? Teaching kids concepts for it's the first time they're handling those concepts. Ako, in terms of math, meron tayong tinatawag na, concrete representational abstract. So what you do is, you make sense, or you make the students make sense of what they already know. So when they deal with tangible things kasi, it's easier for them to make sense of that rather than teaching them 3 + 2 is 5. So you make them do really do activities, and then from their experiences, you synthesize those. Ito yung ginawa nating activity, ano yung na-observe nyo? Ano yung matututunan natin? Ano yung end goal natin dyan? Hindi siya baliktad na ang goal ko ay ituro itong concept na to, but rather what you want to do is you want your students to be able to do to do the initial learning, and as a teacher, what your main responsibility is to make them make sense out of those connections na probably hindi ganoon kalinaw dahil nga mga bata pa lang sila. So yan. I see. So how do you make it entertaining? So for me, we make it, ako personally, hindi ko masyadong goal ang entertainment. Okay. Ang goal ko ay it needs to be interesting and relevant for the learners. So paano natin pwedeng gawin yun? So ako, ang tatandaan ko muna is I'm not teaching math, I'm teaching my learners. And with that mentality in mind, paano ko maituturo sa mga estudyante ko na ako ang nakakakilala. So, ibig sabihin, dapat yung brand ni Teacher Arjoy ay lalabas. So, ibig sabihin, kapag nag-aaral ako ng aking ituturo, nandun na pinagninilayan ko na paano ko ituturo sa aking grade 7 learners o grade 8 learners na mula sa particular school, mula sa particular context, at paano nila ito pinaka-epektibong matututunan mula sa akin, at dapat iba yun sa pwede nila sigurong ma-search sa YouTube, o pag nagbasa sila online, o pag nag-chat GPT sila. Dapat merong flavor na, ay pinagnilayan ko to, this is something exciting, interesting, relevant, and meaningful for my learners. So it seems like you also need to adapt to your students. So it's like every SEM or every grade, di ba, parang nag-a-adapt ka, depende sa composition din ng klase nyo. So, Teacher Sarah, because you also did yung special education, so how do you go about that naman if you have students who have special needs? So, kaugnay naman po ng pagtuturo sa mga children with additional needs, So, bilang isang SPED teacher, ang training talaga sa amin is, number 1, you have to teach based on evidences. So, kung maaari lamang na may paghugutan tayong mga assessment results, upang makagawa tayo ng individualized educational plan na tutugon sa needs
specifically of the learner, no? So pag SPED, that's where we begin our teaching. We have to get to know our students well. We have to know their characteristics, their interests, no? What triggers them, no? The things that they don't like to do, what motivates them to learn. So all of these things we take into consideration when we plan for their activities. Yun. So that's very, very important, no? Siguro bilang SPED teacher din, ang isa sa mga natutunan ko throughout my time ay magkaroon tayo ng recognition na iba-iba ang pangangailangan ng bawat estudyante, no? And in that same manner, we have to try to respond to these different needs. And we also have to make sure that in our classrooms, we foster that kind of environment wherein everybody feels safe and everybody feels welcome at lahat sila ay interested matuto. So that's how we do it in SPED, no? So iyan yung mga isa sa mga lagi namin pinag-iisipan or pinagninilayan. Any specific techniques halimbawa, like what would you do kunare pag ganong sitwasyon na how do you make a classroom interesting, and what types of activities or ayun, mga activities or exercises na pinapagawa sa mga estudyante para so that they feel safe and included? So siguro highlight ko lang po na ang trabaho dapat ng isang guro ay mag-facilitate ng learning. So hindi lahat ng impormasyon ay na kailangan manggaling sa kanya, kundi isa lang siyang responsible for planning activities that will allow for student engagement. So, in the classroom, marami tayong mga pwedeng gawin para dyan. So, kung naiisip natin kung paano tayo naturuan nung bata tayo, kung saan ang teacher lamang ang nasa harap ng classroom, tayo ay nakikinig, tayo ay sumasagot ng mga gawain. Sa ngayon, sa mga classroom ngayon, marami na tayong iba pang pwedeng gawin bilang guro. So, number one, what you can do is design small group activities so that students get to engage with each other or interact with each other as they are trying to work on your tasks sa classroom. So sa ganung paraan, hindi lang yung content na itinuturo natin, yung kanilang napag-uusapan, nagkakaroon din silang opportunities for social interaction. And social interaction is actually very, very important po. As you know, gaya nga na rin na na-mention kanina, ang mga bata natin masyado nang engrossed sa paggamit ng gadget. And so, let's try to make our classrooms, a place wherein they get to meet and talk to other students also for that matter. So, aside from having small group instructions, pwede rin naman tayong mag-include ng activities kung saan we let our students engage in active learning. Sila mismo yung maghahanap ng mga sagot sa katanungan, no? Maaari silang mag-interview ng mga eksperto tungkol sa matter. Hindi lang pagbabasa sa textbook o pag-search online ng mga pwedeng source of information. So we can design activities that allow for such opportunities for interaction with other people na maaari din silang matutunan mula sa kanila. No? So yun na yung ilan sa mga activities na maaari nating gawin. I see. So, classmate Gian, any insights? I think what our two guests have been sharing with us are very important. No, I think we have to go back to the matter now when we talk about basic education and even preschool education. We're talking about teaching fundamentals, and I think it's very, very important for everyone to feel safe and included in the process. Kasi nga we're talking about fundamentals and the basics, no. Kapag nagkulang tayo dun sa mga basics, no, I mean, mga problems natin about education will just compound. If we, say, for example, have problems with reading, for example, definitely this will become a problem when we reach grade 6 or even high school and then even tertiary education. No? Sana hindi naman ganun. So, talagang importante to recognize also, I think, if this is a concept that's being used right now by our educators, yung multiple intelligence, no, na iba-iba tayo ng pagkakaunawa din sa iba-ibang konsepto, and there are things that are, when our teachers teach us things, visually, then it will most likely
get the message across. Tama ba yun? May multiple intelligence ba ngayon na iniintindi o ina-understand sa ating classrooms? So, pagdating po sa multiple intelligence, so isa lang siya sa mga theory tungkol sa giftedness, no, kung saan we recognize that ang mga kabataan ay hindi lang dapat tinitingnan base sa kanilang IQ o sa kaalaman, pero there are also other talents and skills that they can show, no? So, kung isa sa alang-alang natin yung konsepto ng multiple intelligence, then we recognize that our learners in our classroom may be, mas inclined to learn visually or kinesthetically kung kailangan nila ng movement. And so, if we have that kind of knowledge about the learners, then we can design instruction that could be more appropriate for them, no? So, yun lang po siguro yung usefulness ng knowing about these certain multiple intelligences pagdating sa students. All right, thank you for that, classmate Sarah, and also to classmate Arjoy. Sa ating pagbabalik mga kasali, tuloy-tuloy pa rin ang ating diskusyon tungkol sa tawanan at tuklasan, masining at masayang pagkatuto. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatakUP, and use the hashtag serbisyongtatakUP. Maaari rin kayong magbigay ng inyong mga opinyon sa comment section ng ating FB Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Magandang araw, klase. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tunog ng mga hayop. Juana, ibahagi mo sa klase ang tunog ng aso. Meow. Kung ganun, ano ang tunog ng pusa? Moo. Moo. Juana, saan mo naman natutunan ng mga bagay na yan? Nabasa ko po sa internet eh. Huwag basta-bastang maniniwala sa nababasa sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Sakit ang puson ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko. Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya? Mag-iisang buwan na po. Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak. Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead. Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa gabi. Oh, Angel loves, heavy burden do I sing. Sa dagat man irog ng kaligayahan, lahat pati puso ay naaagnas ng marahang-marahan. Wow! Palawakin ang imahinasyon, hukawin ang inspirasyon sa pagbabasa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Serbisyong Tatak UP. Babalik ang Serbisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Gian Libro ng DZUP. At ako naman si classmate Ibay, kasama pa rin natin si classmate Arjoy at classmate Sarah. Right, welcome again to our classmates Arjoy and Sarah to Serbisyong Tatak UP. And mga classmates, no, kanina napag-usapan na natin ng pahapyaw kung gaano nga ba naging o ano ba yung mga ginagawa ng ating mga guro
upang masiguro na sa proseso ng pagtuturo sa mga bata ay they are able to bring the important message across. Dahil nga ang pinag-uusapan natin dito ay basics and fundamentals that they will be needing when they get into higher learning, no? And these things are very much important. Kaya makakasali tuloy pa rin natin ang ating usapan tungkol nga dito sa ating paksa ngayong araw. Upang mapalawak ang ating diskusyon, Classmate Sarah and Classmate Arjoy, ano-ano ba yung mga konkretong halimbawa ng masining at masayang pamamaraan ng pagtuturo aside from those that you have already shared with us earlier? Alright, Classmate Gian. So siguro ang kailangan natin munang isipin, no, is ano ba yung pinaka-objective natin kapag tayo nagtuturo. Para sa akin, kapag ako yung nagtuturo, ang goal ko sana ay magkaroon ako ng active, engaged learners na eventually magiging responsible for their own learning, no? So with that in mind, kapag ako yung nagpaplano, ang objective ko ay magkaroon dapat ng aktibong role yung learners sa kanilang pagkatuto at alam nila na kanilang sariling pagkatuto iyon. So, one thing that I do is to contextualize it. I utilize the students' experiences, kung ano yung interest nila, kung ano yung nangyayari sa lipunan ngayon, at i-relate ko yung lesson doon, no? Kasi kapag gano'n ang ating ginawa, it makes more sense for them na, I can relate this to my experiences of my family, etc., etc. Another thing is that when we contextualize it, no, you change to a sense and modify to make sure that it's accessible for your learners. And in that way, the students, no, can bring what they can to that table. So for example, if you're learning about probably a lesson in social science or social studies, you can ask questions na related sa karanasan ng mga bata, and they can say, sa akin kasi ganito yung nangyayari. And then, after that sharing, you can then synthesize na, oo nga, so iyan ay kaugnay nitong lesson natin today. So instead of you just bringing the concept and discussing about it, they can see that, it's really connected to my life and to the other experiences. Another important thing, no, is gaya nga ng na-mention ko kanina, is kinakailangan unique at catered at tailored yung iyong lesson para sa mga bata. Kasi kung hindi, di mag-Google na lang sila o mag-YouTube na lang sila ng lesson na pwede namang ituro sa kanila ng internet. Another thing that is important for me is yung inquiry-based learning or yung konsepto ng pagtuklas, no? Kahit simple lang ito, wala ka masyadong props or wala ka masyadong technology, kung isa kang teacher na nagpaplano ng masusi na sequence at mga klase ng tanong sa iyong classroom, no? Mamamaximize mo kasi yung participation mula sa mga estudyante. And in that sense then, yung learning, yung lessons, it really makes sense. In terms naman of science, we have what we call ABC, which is activity before content. So you can perform a simple activity, and instead of going straight na, ano yung generalization, ano yung phenomenon behind this, you can just start with ano yung observations nyo. And with those kinds of questions, kasi mas madaling maging attuned yung mga students, and even those who are not so high-performing can engage in that. And sometimes, those simple, nakasagot ako sa klase, gives them boost of confidence that can actually encourage them to have a greater buy-in in whatever's going to happen next. So, yung mga ganong simpleng paraan, at para sa akin, importante na ang learner ay may malaking active role doon sa kanilang ginagawa. Ikaw, Teacher Sarah. So siguro po bilang dagdag, no, dahil ako ay nasa larangan ng special education, no, para sa amin, of course, we always advocate for inclusive education, kung saan sa ating mga classroom, no, we try to design learning for everybody. So with that kind of concept in mind, no, so isipin natin, no, what activities can be relevant and meaningful to each student in our classroom, no. So at nga pala, hindi lang ito pala sa mga activities na ibinibigay natin, no. Ito rin ay maaring gawin natin sa mga
assessments na binibigay natin sa mga student. Kasi baka iniisip nyo, when we talk about assessment, yun ay pagbibigay lamang ng mga pen and paper tests, etc. Pero ngayon po, marami na ring ibang paraan to assess and evaluate student learning. So halimbawa, pwede kayong magbigay ng mga performance-based tasks kung saan instead na sumagot ng mga katanungan sa isang test ay may gagawing project ang isang mga bata that will show how they apply their learning sa klase mo. Other than that, there are multiple ways din po. So aside from performance-based assessment, pwede rin silang gumawa ng mga videos or gumawa ng another resource or learning material na pwede rin naman nilang ibahagi sa iba. So in that way, gaya ng sabi ni Teacher Arjo, we're making learners active sa pag-construct ng sarili nilang knowledge, at at the same time na-apply din nila ito at naipapakita na sa atin ang kanilang mga natutunan, no? So another thing siguro, going back to our functions as teachers, as teachers we are supposed to facilitate learning, and so therefore what we can do is initially model kung ano yung mga tinuturo natin sa ating mga estudyante, and of course give them time to engage with our assistants din naman, di ba? And eventually do practice or do the tasks independently. So in that same manner, meron tayong ginagawang supervision and somehow mentoring sa ating mga student kung saan nawawala din yung takot nila to engage in certain tasks or activities, dahil alam nila nakasama nila tayo habang sila ay nag-aaral o natututo. So siguro isa rin yun sa mga na-notice ko, kailangan lagi nating pinapalakas ang loob ng ating mga students. So hindi lang po content tinuturo namin, we also try to boost their self-confidence and self-esteem, because if they have that, they would be naturally inclined to take on activities that could be harder, yun yung kailangan po nila na maging resilient at maging mas masigasig sa ating mga classroom. Yun po. It sounds like that you handle really fun classes na very supportive then and engaging. What I worry about then, like when I teach, although older students, is trying to find that balance between being nice and being strict. Kasi I remember then growing up, may mga terror teacher, meron mga sobrang bait naman na teacher. Paano mo hanapin yung gitna na yun? Ayan, classmate. So ako, sa pananaw ko, hindi naman kinakailangan maging strict. Wait, let me clarify. Kinakailangan kasi na bilang isang teacher ay nagsaset up ka ng isang system kung saan alam ng students paano sila lulugar. Hindi mo objective na basta tumahimik sila. But again, ang personal view ko on classroom management is that you are creating an environment again that is safe and where students can thrive and learn. So when you build that system, alam ng students kung ano yung mga magiging roles nila, alam nila kung ano yung okay, pwede akong kumausap ng katabi kapag ganito yung oras, etc., etc. So, ang sa akin, you create a system which is proactive but is not just reactive. And kailangan mong intindihin na in the greater scheme of things, what are you really doing? And siguro idagdag ko na lang din dito, one thing about classroom management is kaakibat ito ng high-quality instruction. So, kapag you are doing something which is interesting, when you are doing na, ikaw mismong teacher, naniniwala ka na, uy, masaya to. At nabebenta mo ito sa mga bata. Madalas sila na yung automatic, ay, makikinig ako kay sir, kay ma'am, kasi parang passionate talaga siya. And for me, yun yung isa sa mga bagay na kailangan din nating tingnan or i-recognize sa mga bata that minsan, hindi naman sila quote-unquote pasaway. Meron lang silang mga certain needs na kailangan mong i-recognize or palabasin at ma-meet through your session. So, gusto ko kasi balikan yung na-mention nyo kanina about technology and the iPad kids. So, for example, siguro if you're dealing with iPad kids, what you can do is recognize ano ba yung nakukuha nila dun sa paggamit nila ng Minecraft, ng Roblox. Ano ba yung need na nasa-satisfy noon at pwede mong gamitin doon, uy, ano yung kilite na kailangan kong hulihin at pwede kong ilapat ito doon sa classroom.
siguro naman po sa aking experience, no, mga classmates, classroom behavior management is actually challenging for teachers. But if you plan for it, if you prepare for it at the onset, ibig sabihin bago magsimula ang isang school year ay dapat meron na kayong plano, no? At kasama doon, kaakibat noon ay ano yung mga rules na ibibigay nyo sa inyong mga student. Ano yung routine nyo sa araw-araw, no? Ano yung flow ng isang session or isang araw sa inyong klase. And yun yung tinutukoy ni Teacher Arjoy na we're trying to be proactive because we try to anticipate, potential behaviors or challenging behaviors that we might encounter throughout the school year. Ngayon, kung despite all of that effort ay meron pa rin kayong nagiging or kinakaharap na challenging na behavior sa inyong mga estudyante, tama yun na alamin din natin kung ano yung function ng behavior na yun. Bakit nga ba ang estudyante na ito ay nag-engage sa ganong klase ng behavior? And if we try to analyze it that way, we can give appropriate responses and consequences to the student. So, we have to remember na kung may behavior tayong napapansin, no, it can either be reinforced or removed or extinguished depende sa consequences na ibibigay natin. And so with that, I hope you approach teaching behavior with such type of analysis na hindi lang ay may ginawa siya so I will implement something or I will respond by giving a punishment when in fact marami pang ibang pwede na consequences, no. So yun po. Sorry, last na. Go lang. So, siguro para lang mas makontextualize ito, no? Siguro ang pinakamadali nating naiisip ay mga estudyanteng nagdadaldalan. So, kapag nagdadaldalan sila, ayun nga, yung nabanggit ni Teacher Sarah is magandang i-analyze ito. So, pag nagdadaldalan sila, pwede mong isipin, yung lesson ko ba boring na? Or 1 hour na ba ako nagsasalita tapos wala akong ginagawa yung estudyante ko? So, kapag ganon yung case, maybe next time, you can incorporate, for 2 minutes, I'll give a chance na mag-think pair share or mag-group work or etc. etc. So, in that way, you cater to your students' needs at know that children are not little adults. They really have needs na gumalaw, magsalita, sumayaw nga paminsan-minsan. At ganon yun siya. Yan, tama. You mentioned it earlier about parang nakakahawa din kasi yung kung ano yung pinapakita din ng teacher, 'di ba? Parang yun yung naproproject nyo sa students nyo, 'di ba? Tas ganun din parang it bounces off, 'di ba? Yung kung anong energy mo, yun din ang energy ng students, 'di ba? Kasi yun naalala ko pag nagsasalita kayo sa stage biglang yung energy kagad that you're able to engage everyone to participate, 'di ba, kahit malaking crowd kasi nakakahawa yung energy. Uso pa ba yung yung classmate Gian, nangyari ba sa iyo ito yung nilalagay yung noisy yung sa blackboard? Yes. 'Di ba mayroong ganon? Yes. Nag-work may standing din. Alin? Standing. Oo. Ano yung standing? Pinapatayo? Hindi, kapag tumatayo during class. Isusulat ka sa board. Yes, diba? For everyone to see. Tsaka noisy. Nagwo-work ba yon? Parang shaming. So, I agree po na I believe tayo as students, we experience that, no? But at this point, no, maybe we can teach differently. So, yung ginagawa po dati na ninanote lang kung ilang beses, ano po yung purpose nun? So, we're just counting the frequency, ilang beses or ilan silang tumayo sa klase na ito. But what really is the concern of the student? Bakit nga ba tumatayo yung student? So, siguro po as teachers, ganun na po kami lagi mag-isip. We always question, why are my students acting that way? Why are my students performing this way? Bakit ang baba ng kanilang, let's say, scores in a certain test? And with all of that, lagi namin iniisip, what can we do next time to improve all of these things, no? So, para sa akin, yung paglilista ng ganun lang ay walang kabuluhan kung hindi naman natin na-address truly kung ano yung root or yung sanhi ng behavior na yun. And sometimes, as teachers, we always look into our own practice, no? Meron ngang konsepto ng action research kung saan pag nagtuturo kami, titingnan namin if our strategies are effective, if it's really helping our students learn better. Because if not, then
part of our action is to make modifications in our next run, no, o sa mga susunod na lesson. So kita nyo yung teacher brain that we have. So this is not just learning about the content, not just knowing about instructional strategies, but, always looking into our own practice and trying to improve it. So, yun po. Siguro, mapunta naman ako sa mga non-teachers, classmate Sarah and classmate Arjoy. Dahil nung pandemic, nagkaroon ng homeschooling, di ba? So, ang nangyari doon, yung mga parents at saka yung mga guardians, naging responsibility nila, di ba, to help their children through those modules. And I remember, one of our, yung isang staff namin sa house na sa province, she had to teach her children, 'di ba, yung mga lessons na binibigay hanggang hindi pa siya umabot sa grade na 'yon. So parang it was very difficult for her to teach her students, her children at home. So what tips can you give different kinds of parents din, or kung paano facilitate naman ang homeschooling? Ako siguro una, they need to thank the teachers for existing. Yes. Pero kidding aside, and one thing you need to remember is that you need to really study the material first before teaching it to the child. Kasi itong mga bagay na to, hindi siya automatic na nakukuha. At kung hindi na siya automatic na nakukuha for adults, what more for young children? So, isa yon, aralin muna at pag-aralan, paano ito maipapasa, no, doon sa inyong anak or kamag-anak. Another thing is that this is very difficult, especially kapag kapatid or pamangkin or anak, is exercise extra patience. So, at that moment, they're really struggling to learn something new. So, kasi nakikita natin sa Facebook yung mga nagpapaluan, nag-iiyakan dahil sa module, no? Minsan, hindi dahil ayaw makinig ng bata. It's really something that they grapple with. And yun yung mga everyday na kinakaharap ng teacher na ay meron silang learning curve na kailangan matutunan. So, hindi na dadaan sa sindakan o takutan or paluan yung pagkatuto. So, yun siguro yung akin. Yes, I think yung pandemic nga and homeschooling really revealed, 'di ba, kung gaano ka hindi siya basta-basta. 'Di ba? It's not an easy task, 'di ba, to facilitate learning, 'di ba, to teach to teach period. So yan. Hindi kasi kung ilalagay naman natin, ibabalik natin do sa NSTP, halimbawa with our students na nag-undertake, 'di ba, ng mga projects, 'di ba, na yun ang need ng community, 'di ba, yung pag-tutor or pagturo sa mga kabataan, 'di ba, sa community. Parang yun, paano sila matitrain, 'di ba? Ano yung mga kailangan nila malaman before they accept, 'di ba, or undertake that type of community project. So, siguro po to respond to that, since I work with LTS students right now, kami po ay nagbibigay ng literacy instruction para sa mga beginning readers. And so, nakita po namin na sa ganung klase ng pagbibigay ng serbisyo, ay kailangan po namin ang tulong ng iba pang miyembro ng community. So, number one would be the parents. So, kanina na-mention ni Teacher Arjoy how we can empower parents, no? And siguro pagdating po kasi sa pagtuturo, kailangan po kasi natin ng collaboration eh. So kami bilang teacher, as much as we can, we also try to support the parents by not just giving them kung ano yung activities na pinapagawa namin, but also taking the time to explain to them what is our expectations. And siguro, aside from that, no, other members of the community can support us. For example, may mga topics na beyond our expertise, or even with the parents, may mga bagay na hindi nila alam din. Siguro magandang alalahanin na may mga kasama naman tayo na pwede nating hingan ng tulong. Maybe there are other resource speakers na alam nating may mas kaalaman sa topic na yon. Another thing siguro, what we can do is yung mga bata themselves, no, yung mga batang performing well, no, we can actually ask them to help those who are lagging behind, no, yung parang pagbibigay ng peer support naman, no. So pwede rin kasi yan na sila ang magtutulungan and we only supervise them, no. So with LTS po kasi
we only have limited time to do it. So it's a Monday, it's on a Monday, no, once a week. And so what we need are people who will support or help us continue teaching the students doon sa mga araw na wala po kami. Kasi napakahalaga din po ng consistency ng ating pagtuturo, no. So yun. So sa LTS, it's not just the students na tinutulungan, no, but also the ones who are teaching them. Yes po. So I'm not sure kung na-mention yung LTS would be the Literacy Training Service, di ba? Kung that's another component, di ba, ng NSTP. Ayan. Kamusta, classmate Gian? Kaya mo na magturo ng mga kinder, grade 2? Well, it will take a lot more training, no? Pero isa sa mga nakuha ko dun sa mga pinag-uusapan ngayon ay, that when our teachers teach us, especially during, basic education, what they're teaching us to do is, aside from, the basics and the fundamentals, they're also teaching us to be independent eventually, because this is something that we will be needing as the years progress. And I remember my time in basic education na kung saan talagang natutuwa ako sa pagtuturo ng aking mga guro, and I think this is one of the things that I got from that point, no, my foundational years hanggang ngayon. Masaya pa rin akong nag-aaral while it has become challenging at hindi na siya ganun kadali talaga. Nandun pa rin yung aking love for learning, and I think this is something that all of us should have. Kasi if we would want to improve on ourselves, then we should have that kind of attitude na mahal nating mag-aral, na walang kailangang magsabi sa atin na mag-aaral tayo at walang kailangang punitive action, yung papagalitan ka para lang mag-aral ka. Ikaw mismo gusto mo mag-aral kasi masaya kang nag-aaral. So I think we really need to thank our teachers, especially our basic education teachers, for having that mindset imbued in us during those formative years. So thank you to our teachers. So bilang huling katanungan, because we're running out of time, no, classmate Sarah and classmate Arjoy, ano ba yung mga mensaheng may bibigay ninyo sa ating mga NSTP and NSRC students na nais maging bahagi ng pagtuturo at paghubog ng kabataan sa makabago at masayang paraan, either through LTS or even as educators themselves in the future? Siguro po ang maibabahagi ko sa mga interesadong kumuha ng literacy training service is, number 1, kung mahal nyo ang pag-aaral, no, I hope you also share that love for learning, no, doon sa mga tinuturuan natin na mga estudyante. At siguro wag tayong malimita sa mga gawain na konektado lamang sa LTS, dahil marami naman po tayong pagkakataon upang makapagbahagi ng ating mga kaalaman. So, importante kasi para sa akin na kung ano yung natutunan sa LTS ay madala nyo sa iba-ibang setting, no? At hindi lang porque LTS ay para lang ito sa mga maliliit na bata. Marami na po tayong learners ngayon. Iba-iba po ang profile ng mga learners at marami pong nangangailangan ng support pagdating sa edukasyon. So, kung hindi man reading ang ituturo mo, maaring makapagturo ka ng math, no? Magbigay ka ng tutorial, etc. Ang mahalaga ay tayo ay willing na magbigay ng serbisyo beyond, no, the confines ng LTS at even beyond the university, no. Maaring mayroong kang kamag-anak na nangangailangan ng suporta sa community mo, mayroong bumuo ng isang maliit na grupo na para humingi ng mga tutorial, pwede ka rin mag-actively volunteer doon. So, I think with LTS, yun po yung mahalaga that we have that heart for service and we remember to utilize the talents that we have to teach others. Not just teach, but maybe kung ano yung strength mo, yun yung doon ka pwedeng magbigay ng suporta. Ayan, sang-ayon po ako sa nabanggit ni Teacher Sarah. At bilang nga po, kinakailangan maging aktibo tayo sa paghanap ng opportunities, whether this be LTS, this be in
cooperation with advocacy orgs or in instituted offices. So for example po, ang nag-plug. Pero ang Ugnayang Pahinungod po, marami po silang mga programs na pwedeng mag-volunteer. And hindi ito kinakailangan, gaya ng nabanggit ni Teacher Sarah, that it's in teaching with the students. Sometimes they need those who create materials. Sometimes they need people who can edit. So kung ano man yung skills na meron ka, for sure may paglalagyan. At kung ano man yung kaya mong i-contribute, basta andun yung heart of service at andun yung pag-recognize mo na, okay, I'm teaching or I'm doing this in support of teachers. That is why this is important. For me kasi, mahalaga na makita kung ano yung magiging dulot ng mga bagay na ginagawa. At kapag meron kang ganoong nagtutulak sa iyo, mas mataas yung quality ng work na naibibigay natin sa kanila. Ayun. All right. On that note, thank you so much to our dear guests, classmate Sara Candelario at classmate Arjoy Magno mula sa UP Diliman College of Education. Maraming salamat sa inyong oras at pagbabahagi, and of course for being hardworking teachers. Mabuhay po kayo at lahat ng mga guro ng bayan. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/SerbisyongTatakUP. Mga classmates, tutok po kayo sa susunod na episode ng Serbisyong Tatak UP. Muli, ako po si classmate Gian Librojo ng DZUP. At ako naman si classmate Ibay. Samahan niyo kami ulit sa December 9, alas 11 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. Ito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka! Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay ng mga bagong bayani sa harap ng pagsubok. Huwag kang susuko, bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa